Ito yung nakaka-insulto na actually hindi survey ito eh. Pwede mong tawagin ito, itong nilalabas na ito ng SWA, susunod na naman dyan, Pulse Asia. Yan, ito kung ang botante matalino, dapat mong maintindihan eh. Ano ibig sabihin niya, survey na yan? Bakit nila ginagawa yan? Mga kaibigan, kanino ba sila nagsisilbi? Meron bang katuturan yan para sa kapakanan ng bansa natin? Wala eh. Magsabi nga kayo ng katuturan yan kumpara sa pinsala na nililikha niyang survey na yan. Walang niya eh, mga kaibigan eh. Tingnan ninyo insultong malaki ho eh. Kasi, halatang panloloko ito tingnan ninyo. Ang sabi ho nila, si Cynthia Villar daw, patuloy na nangunguna sa mga senatorial candidates sa pinakahuling SWS survey na isinagawa 5 buwan bago ang national and local election. Tingnan ninyo, mga kaibigan, panloloko, halatang-halata eh. Nangunguna daw. Kasi si Villar daw ay nakakuha ng voter preference o siya ang kursunadang iboto ng mga botanteng may umaabot sa 62% na itinataya na mahigit 37 milyong boto ang katumbas. Tingnan ninyong kawalang yan. Kalokohan eh. Deception eh. Nanloloko face to face eh, mga kaibigan. Tignan ninyo At sinundan daw ito ni Grace po na napupusuan naman daw ng 60% of voters. Or equivalent o katumbas ng hanggang 36.4 million na boto. Mga kaibigan, hindi naman nila nakausap yung 37 milyon tsaka yung 34 na milyon. Paano nilang nasabi yun? Sige nga, mga kaibigan. Di ba halata na panloloko? Ba't nila ginagawa yan? Yun ang tanong. Yung bang resultang ito na sinasabi nilang isinagawan survey, ang tanong, may pakinabang ba dyan ng botante? Ano ba yung ginagawa na? Di ba purely business ito? At ang business nila is monkey business. Dahil yan ay deception. Panlilin lang yan. Mga kaibigan, anong bagay na may panlilin lang, labag sa batas yan. Hindi lang sa sentido komon labag yan eh. Labag din sa batas, deception eh. Nanloloko ka eh. Naglalako ka ng panloloko. Nililin lang mo yung publiko, especially ang mga botante, na hindi mo isinasaalang-alang ang kinabukasan ng bansa basta kumita ka lang. Tingnan ninyo, mga kaibigan, iniwan niya sa Shabu. Di wala rin pinagkaiba sa Shabu ito. Kasi hindi sinasaalang-alang eh ang kapakanan ng bansa at ng mamamayan. Ang importante sa kanila, mabayaran sila. Kumbaga sa prostitute, ginamit sila, binayaran sila. Mga kaibigan, ganon. Eto pa, yan yung isang sinasabi natin kanina, yan insulto yan nakaka-insulto, mga kaibigan. Isipin mo,
ang itinataya ng SWS na bilang, ha, para sa mga tanga, ha? Itinataya nila, tinatansya nila ang bilang na 37 million ang tangang boboto. Ha? At saka 34 million dun sa first slot at saka number 2 slot sa senatorial slate, mga kaibigan, na papasok daw. Sigurado sila kung tumantya. Meron pang bilang ng botante, mga kaibigan pero tanongin mo, wala naman nakausap yan, kundi anino nila. Di ba, mga kaibigan? Meron na silang bilang, Di ba? Taasang yan, pang-iinsulto yan. Ibig mo sabihin pinalalabas nila na bobo kayo. Bakit? Kasi, ang tanong na susunod ito. Survey ng kandidato. Ngayon, ang tanong, bakit nanguna yan? Ano ba ginawa niyan? Di ba? Hindi na ba tinatanong ngayon ng botante sa sarili nila? Ito ba, ang tingin ba ng SWS mangmang talaga mga botante, ang publiko? Na pagkalimbawang kahit na hindi totoo yung ginawa nilang survey, pinalalabas nila, may tinanong sila at pinatulan yung survey nila. Pumatol, sumagot doon sa mga tinatanong nila sa kung ano yung gusto nilang itanong, mga kaibigan. Hindi ba nagtatanong? Wala na bang sentido kumun lahat, yung 37 million na sinasabi ninyo, nakatumbas? Para magtanong sa sarili, teka, ba't mo tinatanong sa akin kung iboboto ko si Villar at saka si Grace po at sila nangunguna sa survey? Bakit? Ano ba nagawa nila? Kung itanong ko sa inyo yan. Sige nga. Kaya kayo mga botante, tanungin nyo sa sarili nyo. Kaya kayo sinusubuan ng survey. Pag sinubo sa survey, nandun yung pangalan ng kandidato na sinasurvey nila paano hindi lalabas na mangunguna kung yun yung nakalagay doon at wala namang ibang pangalan? Ngayon, alam natin hindi ka panipaniwala ito at ito napakaaga. Ito nga mga ano walang paggalang sa bigyan man lang ng pagkakataon makahinga muna sa dami ng problemang pinagdaanan ng mamamayan sa nakaraang taon. Kapapasok ng taon, buwisit kagad survey kagad Talagang mga patay gutom na makakumita sila. Yun namang kandidato, patay gutom din na makapanatili sa pwesto. Muli silang mayo. Nagdaan nga ako dyan sa Tagaytay. Tintik ang pangalan ng isang kandidato dyan. Mga kaibigan, laki ng mukha. Halos ilang metro yun, ang haba, mga kaibigan. Nakabalandra yung mukha niyang kakabuisit. Ngayon, ano nagawa niyan? Tanong niyo naman sa sarili ninyo. Huwag kayong padala dyan. Alam ko namang marami na ngayon ang hindi na nagpapadala sa survey At sabi ko nga sa inyo, malaki ang magagawa ng mamamayan kung ayaw, hindi magawa ng COMELEC na ipagbawal yan. Mga kaibigan, bakit? Kasi nagagamit nila yan. Yung resulta na yan. Na pinaglalalabas nito. Na pinagkakakitaan ng mga survey firm. Mga kaibigan. Magagawa ng taong bayan na baliktarin at mapahiya yung mga yan Kaya lang, kumita sila, di ba? Sayang din naman kung yung mga tao na hindi naiintindihan kung ano yung survey at nagbabase
sa pagpili ng ibinoboto kung sino yung sinasabing malakas daw sa survey. Doon na lang sila nagbabase. Sayang din. Kasi may pagkakataon ka eh. Ha? Nabaguhin yung kuha na yan, katarantaduhang yan na pinagkakakitaan. At sino ang pinagkakakitaan nila? Ikaw, na butanteng hindi naman nababayaran. Baka akala ninyo magkano binabayad dyan sa survey. Ang lalaki ng bayad dyan, mga kaibigan. Oh, ngayon, nagawa na yan nung 2016 election. Hindi ba, simula umpisa hanggang katapusan ng survey, simula ng umarangkada yung campaign for presidential election, hindi naman kailanman na napunta sa unahan si Duterte. Nanguna? Hindi. Kulelat lagi. Sa programa lang natin noon, sinasabi nating itaga mo sa bato. Si Duterte nangunguna kahit saan ka magpunta. Hindi mo kailangan mag-survey. Any survey. Kasi yung mahina, mga kaibigan, pinipilit nilang maipanalo muli yung kanilang sarili sa pwesto. Maigiit nila yung sarili nila sa pwesto. Gumagamit sila ng mga pamamaraan. Yan, yung survey. Ngayon, nagawa na yan. Pwedeng ulitin yan. Kapag yan, lagi nating inuulit ang pagboto ng ayon sa desisyon natin talaga, sa pagpili natin talaga. Kwan, mapapahiya lahat yan. Matitigil ang katarantaduhan dito. Kailangan na magbigay ng leksyon dyan, mamamayan eh. Ngayon, sasabihin nyo, tama ka. Siyempre, may mga galit. Tama ka, sinabi mo nga noon, Duterte, mananalo yan. Presidente, mga kaibigan, at nanalo nga. Pero ano ngayon? Bakit nandahing magnanakaw na kasama? Hindi ko na problema yun. Hindi na natin problemang mga butante yun. Ang talagang, ganyan naman talaga nangyayari, di ba? At sino ba ang pinakatamang kandidato na nakaraang eleksyon? Hindi yun nanalo. Mga kaibigan. Ngayon, may nagnakaw. May gumawa ng kawalang yan. Kasalanan ko ba yun? Kasalanan ba ng butante yun? Hindi kasalanan yun. Kung nung eleksyon, wala namang tama si Duterte noon. Hindi man katulad ni Erap yan na convicted plunderer. Wala namang record dati yan na nagnanakaw. Mga kaibigan. Ngayon, yun ang pinagbasihan ng tao eh. Hindi magnanakaw na kandidato, ibinoto. Mga kaibigan. Ngayon, siya nakaupo, may mga nagnakaw. Kasalanan ba ng butante? Kasalanan ko ba? Mga kaibigan? Ba hindi? Bakit? Hindi naman ako yung umupo eh. Hindi naman ako yung kandidato eh. Hindi naman ako yung pumuesto eh. Bakit? Ano ba? Hindi na ba pwedeng magkamali yung ibinoto? Pwedeng magkamali eh. Kaya nga sinasabi natin nung umpisa pa lang, bantayan natin ang mga nakapaligid. Kasi ang sisira sa kanya, hindi yung kalaban niya eh. Ang sisira sa kanya, ito mga kasama niya. Yan ang bantayan natin. Yung iba, nagagalit pa. Isipin mo, ano nangyari? Hindi ba nagkatotoo? Mga kaibigan. Ngayon, hindi na natin kasalanan kung gumawa sila ng, kung dyan sa mga in-appoint na yan, may mga magnanakaw. Kasi sila nagpakasira. Hindi ba? Hindi naman tayo. Hindi naman ganun ang inaasahan natin. Bakit? Yung ba gusto natin mangyari? Hindi naman yun ang gusto natin mangyari. Pero sino masisira? Masisira din yung presidente. Kasi siya yung nakaupo. Mga kaibigan. Di ba? Ngayon,
Eto mataas din daw. Bukod dyan kay Villar at saka kay Grace po. Tingnan ninyo. Mataas din daw si Lito Lapid. Tsaka si Jinggoy. Mga kaibigan. Naking insulto nito. Lito Lapid, mataas. Iniinsulto yung botante. Ito, nanloloko alam na alam natin Ang ginawa nila, yung pong si Presidente, una nilabas nila, nung kamakailan lang, di ba, ilang araw nakakaraan. Uno yata Lumabas yung survey. Mataas daw si Presidente. Ba't nila ginawa yun? Ginagamit nila si Presidente Duterte at saka yung mga supporters ni Presidente, sinosobrahan nila ng pambobola. Di ba? Para itong mga senatorial slate na ito na kanilang inilalabas na mataas sa survey, maging kapani-paniwala at katanggap-tanggap sa mga supporter ni Presidente Duterte. At itong mga supporter na ito, kung hindi mag-iisip, mahihikayat sila na sumunod dito sa resultang ito. Kasi yan ang purpose nung survey. Wala namang purpose para sa ikabubuti ng taong bayan ito Ito'y walang pakialam kay si Satanas ang mamuno dito sa Pilipinas. Wala silang pakialam. Ang importante sa kanila, yung pera. Yung pera, mga kaibigan. Walang pakialam yan. May concern ba yung survey? Sige nga, para sa ikabubuti ng bansa at ng mamamayan. Walang kabuluhan yan kung tutuusin ninyo Kung tutuusin nyo, walang yaya. Pinagsasamantalahan nila. Ang mga tao na bibiktima ng survey, mga kaibigan. Di ba? Yung natatangay. Kaya masamang trabaho yan Masamang hanap buhay yan na dapat yan pinagbabawal yan Ang piniperwisyo mo, bansa Nililito ninyo yung taong bayan, yung mga butante. Ito, sabi sa pangatlo naman daw, di ba, una si Villar, pangalawa naman daw si Grace po. Kung matandaan ninyo nung tumakbo si Senator Manny Villar ano ba pinanghawakan yan? Di ba puro survey? Isang baulan survey ni Villar. Kada halos araw-araw naglalabas ng survey kung saan galing Ang dami pang survey na nung panahon na tumakbo si Villar, magtayo ka ng palsipikadong survey firm, gumawa ka ng pangalan, pamagat ng kunyari kayo yung grupong nag-survey, babayaran ka ni Villar Basta siya number 1 Di ba? Katakot-takot ang survey niyan. Lintik ang ginawang survey ng SWS dyan. Lintik ang kinita ng SWS kay Villar. Mga kaibigan. Number 1. Pagdating ng eleksyon, ano nangyari? Olat. Ang sakit ng pagkatalo ni Villar. Talagang panalo na dahil wala nang survey na hindi sila nabayaran. Lahat ng survey, lalabas na siya na lang ang panalo talaga. Kasi bayad na lahat Nabili na lahat. Merong divine intervention. Tingnan ninyo yan Yan pangyayaring yan. Dapat ang pangyayari, ginagawa nating leksyon para sa susunod o darating na panahon. Nagiging leksyon. Ano nangyari? Di ba bagsak? Mga kaibigan, akala ko nga tatakbo ng hubot-ubad sa karsada yan pagkatapos ng eleksyon.
at tatalon sa dagat ng basura eh. Mga kaibigan, magsiswimming sa dagat ng basura. Wala eh, wala nangyari. Mga kaibigan, laki na naubos na pera. Bilyon-bilyon. Mga kaibigan. Ngayon, pumapangatlo raw. Ha? Hanggang sa ikalimang bilang na 40%. Sino? Pia Cayetano, Senator Sani Angara, Nancy Binay. Pansinin ninyo, number 1 si Cynthia Villar. Ano ba si Cynthia Villar? Nationalista Party. Sino yung pumangatlo? Para maging kapani-paniwala, ipinasok nila si Grace po sa pangalawa. Bulahan yan eh. Mga kaibigan, lokohan yan eh. Para maging convincing sa publiko. Oh. Sumunod kay Grace po, sino? Cayetano. Si political dynasty ng Taguig. Mga kaibigan. Bakit? Nationalista party to eh. Tuta ni Villar to eh. Oh. Di ba yung magkapatid na Cayetano? Sino pa sumunod? Sani Angara. Ano ba si Angara? Ha? Kasapakat din nila yan eh. Oh, pangatapos, panlima raw si Nancy Binay. Oh, mga kaibigan. Pagpatuloy natin itong katarantaduhan na punyetang survey. Ginagamit pa si Presidente Duterte sa panloloko nila para makapanloko sila ng publiko. Binola ang taas-on yun ng trust rating ni Presidente. Ha? Kinakasangkapan para kumita sa senatorial candidates na nagbabayad. Oh. Sumunod naman daw, ito hindi mo masisikmura eh. Sa pansyam na pwesto, si Jinggoy Estrada. Nantakin ninyo. Ha? Si Plunder. Mga kaibigan. Oh. Masikmura nyo ba yan? Ano meron kay Jinggoy? Sige nga. Ano meron? Ha? Tinatanong ko lang ha. Bakit? Tapos, eto. Nasa pansampu na merong 28%. Sino? Marojas. Oh. Kaya nyo yun? Ha? Pinatataas si Presidente Duterte para makuha yung simpatya ng botante ni Presidente Duterte. Iboto nyo si Marojas. Pansampu. Anak-anam. Oh. Sino sumunod? Amy Marcos. 27%. Oh. At nasa top 12 daw na meron 27%, panlabindalawa, sino? JB Ejercito. Mga kaibigan, oh. Panglabing-tatlo, panlabing-apat, Dalawan Dilawan, Serge Osmeña, at saka Paulo Benigno Aquino Deport. Yan. Yan ang mga kuhan, ha? Salamanca. Oh. Si Bongo, number 14. Sabi ko sa inyo, mananalo si Bongo pag hindi natalo. Pag ito, sinunod nyo itong survey, bahala kayo sa buhay nyo. Di ba?
Sumunod kayo dyan. Oh. Number 15, Bato de la Rosa. Lahat ng kandidato ni Digong, patay. Patay. Kandidato ba yung mga binanggit ko kanina? Si Incha Villar, Grace po, kandidato ba ni Duterte yun? Angkas lang yun. Yan yung mga political butterfly. Kumbaga sa baboy, yan yung kung nasaan ang darak, doon sumasabsab. Di ba? Oh, sino pa? Naku, kawawa naman si Francis Tolentino. Ha? Tumabla na sa 17, panlabing-pito na tinablahan at panlabing-walo sa 16%, si Francis Tolentino. Tabla lang daw kay dating Senador Juan Ponce Enrile. Aray nako. Ngayon, kung totoo yung survey, ayon nga kay GMA, ha? Itong si Juan Ponce Enrile, mga kaibigan, ay nako, nagkatotoo ang ating sinabi. Ha? Na alin? Na si Era ay kiss of death. Kasi siya ang kandidato ni Erap. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Diba? O, yung other, iba pa raw senatorial candidates na nakakuha ng single digit. Wala na. Mga barya-barya na lang ito, kumbaga sa kwan. Tingnan ninyo, ha? Hindi totoo to. Oh. Doc Willie Ong. Hindi ko kilala yun eh. Sino pa? Naku, kawawa naman. Si Freddy gustong makatsamba Aguilar. Long hair na gustong maging senador. Sipin mo. Haba ng buhok. Mga kaibigan. Senador. Anak ka ng... Asan ang dignidad? Nung ng opisina, yung opisina mismo. Si Freddy mo, itong pinakamabisang pambababoy na magagawa ng isang botante kung gusto mong babuyin ng Senado. Dalhin mo ron si Freddy. Sip mo haba ng buhok niyan. Ha? Mga kaibigan, tatapatin ko kayo Noong mga dekada 70, nung hindi pa sumisikat si Freddy Aguilar, walang tumatanggap na poke house dyan sa Maynila. Doon sa Olonga po, pwede siya. Sa Maynila, hindi pwede. Yung itsura niyang yan. Lalo martial law. Di ba? Kahit naman ganun yung mga folk singer nung araw disente. Di ba? Si Freddy, si Mariosep. Harry Roque, naku po. Jiggy Manicad, aray naku. Nery Colmenares. Eto, matawa kayo. Mel Chavez. Sipin ninyo. Kahanay lang nila si Mel. Mel Chavez. Kilala natin to Samahan natin dati sa radyo to Dado Padilla.
Maguindanao representative sa JID Mangundadato na nakukunan ni Freddy ng pera, di ba? Leme Rojas, Larry Gadon, Ikatok, Samira Gutok pala. Ala ko si Larry Gadon. Jose Manuel, Chief Joke, no? And former Interior Chief Rafael Talunan. Sabi ko na mag-isip ka na Kung itutuloy mo pa yan Yung ginawa mong yan, yung pumatol ka sa bata,